Annyeonghaseyo! Good morning everyone! Kaya nga, ginagayakan ko na yung aking anak dahil papasok na siya sa Orinigip. At dahil sobrang lamig ng panahon, dito kami sa kwarto kumakain. Hindi kaya ng heater doon sa labas, kaya mas gusto ko dito sa loob kami kumain. Kaya nga, at makikita nyo may sipon pa yung aking anak. At ako din ay may sipon at may ubo dyan. Basta winter talaga dito sa Korea, sobrang lamig, para kang nasa freezer. Ganun yung pakiramdam. Ayan, pupunta nga pala siya ng Orinigip ngayon, kaya pinapakain ko siya ng egg. Kaso parang ayaw hindi talaga siya kumakain pag gantong umaga. Parang mapilit lang ako, pero may chok naman siya na ginawa. Guys, ayun yung gulugaw sa atin. Walang pinagkaiba. Nagpipilitan pa nga kami magpakainan dyan, kaso hindi ko na talaga siya napilit. Tumikim lang siya ng bahagya, tapos ayan, ayaw niya na. Malakas talaga sa gatas. Sa Orinigip naman kasi, meron silang merienda tuwing alas 9, tapos tanghali siguro. Libre din kasi ang pagkain doon. Kaya no to worry. Kaya guys, alas 9 pala, ihahatid ko na siya sa baba kasi nga susunduin na siya na kanyang kasi alas 4 ang dating niya dito, mamayang hapon. At dahil nga nakatakas-takas tayo at nandito tayo sa loob ng kwarto, kakagamit ako ng cellphone. Bawal kasi dito gumamit ng cellphone. Kaya ngayon, ayan, nilako yung pinto para hindi ako masahig. Sobrang lamig. Dito ka talaga susuko. Kung dito sa atin sa Pilipinas, sobrang init. Doon sa kanila pang nag-winter, sobrang lamig. At halos araw-araw sa ating mga Pilipino, talagang nakaugalian na nating maligo araw-araw. Kaso nung nandito na ako sa Korea, siguro na ko lang yung katawan ko kasi sobrang lalagas pati ang buhok ko. Siguro hindi rin ako hiyang dito. Nga lagi kami gumagamit ng heater, lalo na pag gantong winter. Posibilidad talaga na maglagas-lagas yung aking buhok. At marami na nga din akong balakubak dyan. Halos talagang napakakati. Hindi talaga siya natatanggal. Kahit anong shampoo talaga yung gamitin, hindi talaga siya natatanggal. Kasi nga siguro baka dun sa heater na ginagamit namin. Nga, ang umagahan lang namin dito is egg lang. Tagdadalawang egg kami. Tapos chok dun sa aking anak. Ganyan ang umagahan namin. Karamihan talaga sa mga Korean, hindi sila nag-uumagahan ng kanin. Bali yung iba, napapansin ko, prutas, itlog, gano'n dahil Pilipina tayo. 'Di ba? Kanin is life. Minsan tumatakas talaga ako kumuha ng kanin. Kaso nga lang, naiinggit ako dun sa mga kasama kong lahi. Kasi ang papayat nila. Tas ayun din, nasanay din ako na gano'n ang kinakain ko tuwing umaga. Kaya medyo payat-payat pa ako. Pero talagang hindi ko kayang iwasan dito yung kape. Sobrang malinamnam ng kape nila, tapos hindi gaanong matamis. Talagang maa-addict ka sa kape nila. Ito every morning yung routine namin dito. Pagising pa lang sa umaga, talagang ginagayakan ko na yung halos ako na lang kumakain itong pagkain, anak. Hindi ka na kumain. Dito pala guys, sinahayaan nilang kumain mag-isa yung bata. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas na kailangan mong subuan para makakain. At ang edad nila advance ng 1 taon kumpara sa atin. Nasa tiyan mo pa lang 1 taon na yon hanggang paglabas ng bata.